So ngayon pong umaga patuloy po tayo sa ating series about growing together. Yan, basahin nga po natin. Yan, growing together. Paglago po ng sama-sama. Yan. Growing together as a church, di ba po? As a body of Christ. Ito po kasi yung layunin ng Diyos para sa ating lahat. To build up His people. Amen? Upang maging mature po tayo sa lahat ng area ng ating buhay. Level up po tayo mga kapatid. Di ba po? Kumbaga, one step forward na po tayo. Nandito tayo ngayon sa stage of growing up. It's a great and we are blessed po dahil lahat po tayo na is naging parte ng paglago ng simbahang ito. Amen? Together. Amen po ba? Ayan. Di ba sama-sama naman tayo? Together. Together forever. Ayan. Praise God. May I request po to stand up and let us read our series passage po, no? In Ephesians 4 verse 11 to 16. Para po hindi natin sila makalimutan, di ba? Ito po yung pinaka-passage po ng ating series, Growing Together. Basahin po natin. 1, 2, 3. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the pastors, and the teachers to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measures of the fullness of Christ. Instead, speaking the truth in love will grow to become in every respect that mature body of Him who is in head is in Christ. For Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds His love. So last Sunday nga po, no, share sa atin, di ba, ni Pastor Kat, yung first part ng itong series natin. Doon po sa mga hindi naka-attend, meron po tayong YouTube channel para po sa replay, para po masundan nyo po yung series na ito. Napakaganda nga po nung topic niya, no, about the importance of time, di ba? Sabi nga kasi is, even our time, si God ang nag-provide. So, relate po tayo. Nakarelate po ba kayo doon sa mensahe last Sunday? Relate po, no? Yung mga hindi po nakarelate, yun nga, baka wala nung last Sunday. Kasi hindi niya. So, nandun po yung ating YouTube channel, no? Pwede nyo pong balikan doon yung replay para po masundan nyo yung series. Maganda po kasi itong series na to. Para po sa ating lahat to, as a CLC Philippines member, to be growing together. Diba po? Sama-sama po tayong lalago for the kingdom of God. Amen? Growing, sabi nga doon, no, diniscuss po ni Pastor Kat, no, growing happens in time. Kaya naman po napaka-importante on how to use our time wisely. So we need God wisdom to manage our time properly. So that we know our priority. Amen? Yeah, rhyme po yun. Talagang pinag-isipan ko po yun. Time is a gift from God. Naniniwala po ba kayo doon? Amen po, no? At naniniwala po ba kayo na God is in control in our time? Amen. Time is gold, mga kapatid. Kaya wag po nating sayangin. Sabi nga po dun sa shinare sa atin na ito yung bagay na hindi natin mababalikan. Kaya gamitin po natin ito ng tama. Sa simula pa lang, gawin na nating tama. Amen? So today po, no, we will be discussing the part 2 series, Growing in Gratitude and Generosity Together. Ayan. Basahin po natin. And generosity together. Mga kapatid, we have to be grateful to God. Bakit? Kasi we are so blessed, di ba nga po? Even sabi nga po kanina, no? Super init, pero nandito pa rin tayo. We are blessed. Sabi nga, even our time,
He provide everything for us. And the most important that God gave us is our salvation, di ba po? Ang ating kaligtasan. It's a gift from God. Basahin po natin ang sinabi sa Bible sa Ephesians 2, verse 8 and 9. Basahin po natin. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ibig sabihin, binigyan tayo ng Diyos ng siya po ang nagbigay ng ating kaligtasan, di ba? Kahit po ako or even kayo, not deserve this salvation, di ba po? Dahil we are sinners eh. Pero dahil sa biyaya, dahil sa kabutihan ng Panginoon, niligtas po niya tayo through faith. At sabi po, hindi po ito mula sa ating sarili, sa ating mga gawa. It is a gift from God. Sa grace, ibig sabihin po, hindi natin deserve, pero binigay pa rin po ng Panginoon. Di ba po? Hindi ito bunga ng ating mga ginawa dito sa mundo. Bakit? Upang wala po sino man ang makapagyabang. That is why we have to be grateful to God. Gusto ng Diyos na pagpalain tayong lahat sa ating buhay. Ipagkaloob po sa atin ang lahat ng mga bagay na nararapat at naaayon sa ating pangailangan. At tayo po bilang mga anak niya, bilang kanyang simbahan, nararapat lang na atin pong ingatan, pahalagahan at pagyamanin po ang mga blessings na nare-receive natin sa ating Panginoon. Ang mga gifting po na ipinagkaloob niya sa ating lahat. Lahat po tayo, bawat isa ay meron po nito. Ito hindi po para sa atin, kapatid. Ito po ay para sa iba. Ipinagkaloob po ito ng Diyos upang gamitin po natin ito para sa kapakinabangan ng ibang tao. At upang maibigay ang buong kaluwalhatian sa Diyos. Amen? And of course, to advance His kingdom. Kaya nga sinabi dun sa ating series passage, those sa verse 12, to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up. Ginawa ito ng Diyos upang ihanda po tayo sa paglilingkod sa lahat ng kanyang mga hinirang, upang maging matatag po ang katawan ni Kristo. Amen? Hindi lang po natin ito tatanggapin at pananatiling nasa atin lang. Kailangan po natin itong gamitin. Kailangan po natin itong pagyamanin o palaguin upang maging matatag po ang katawan ni Kristo. Sino po ba ang katawan ni Kristo? Tayo. Amen po. Tayo po yun. Ini-equip po tayo ng Panginoon para po maging matatag tayo. Para po for the body of Christ. Kaya ibig sabihin, lahat tayo ay kailangang kumilos. Kailangan po, in action tayong lahat. Kailangan po kumilos at maglingkod po tayo sa isa't isa. Work together to build up us all and to advance God's kingdom. Kaya po upang maging makabuluhan po to, yung mga blessings na nare-receive natin sa Panginoon kay Lord, we have to cultivate God's blessing. Kailangan po natin itong pahalagahan. Kailangan po natin itong pangasiwaan ng maayos. Sabi nga po, we have to cultivate God's blessing. Sabi po dun sa Ephesians 2 verse 10, basahin po natin, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Sabi dito, kung tayong mga gawa ng Diyos ay sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, nilikha niya po tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noon pa man upang ating gawin. Nilikha po niya tayo upang makasama niya, upang makatulong niya sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ni Kristo. Yun po yung design ni Lord. Yun po ang disenyo ng Panginoon para po sa kanyang simbahan. For His church. Sinasabi doon na we have to do good work. Ibig sabihin, pagtrabahuhan po natin. Kailangan po natin kumilos.
Hindi po tayo dinisign ni Lord para maging si Juan. Hindi po si Juan. Si Juan. Si Juan tamad. Hindi po tayo dinisenyo ni Lord para maging tamad. We have to work to advance His kingdom, mga kapatid. Remember niyo po yung parable of talent. Tahimik. Parang wala pa nakakaalam. Di ba po, natatandaan niyo po yung story no, parable of the talent, di ba po? So, quick review para po doon sa nakalimutan na. Ito po yung story ng tatlong servant, no, na pinagkatiwalaan ng talents o bagay na may halaga ng kanilang master na bago po umalis para maglakbay sa malayong lugar. So, yun nga po, yung first servant, binigyan ng 5 talent, yung second servant, binigyan po ng 3, at yung third servant, binigyan po ng 1, di ba po? At sa pagbalik ng kanilang master, di ba? Kinamusta niya itong 3 servant niya. At nalaman niya, yung first and second ay nagtrabaho at ginamit yung binigay niyang talent at kumita pa po ito na doble. Na ikinatuwa naman po, syempre, nung master nila. No? And they are rewarded accordingly. At nung kinausap na po niya yung third servant, at nalaman niya na wala po itong ginawa. Yung pinagkatiwala niyang talent doon sa isang servant, sa pangatlong servant, ay wala pong nangyari. Hindi po ito ginalaw. Bagkus tinago pa po, binaon sa lupa, na siyang naging dahilan ng pagkagalit ng master. Kaya pinagsabihan po ng master yung servant na ito dahil sa pagiging tamad niya. At natanggap po niya ang kaukulang kaparusahan. Nakita niyo po mga kapatid, di ba? This story explains the role of opportunity, hard work, and accountability in everyday life. Lahat po tayo ay binayaan ng Diyos ng kakayahan, pagkakataong kumilos, di ba? Yung time, di ba? Binigyan po tayo ng 24 hours per day ni Lord para po magtrabaho at pananagutan sa ating araw-araw na buhay. We must put our talent into action. Ang sabi po sa scripture, di ba? God created us in Christ Jesus to do good works. Hindi po tayo inutusan ni Lord na ibaon yung ating mga talent at maupo na lang at maghintay sa blessing at sa ating kaligtasan. Hindi po kapatid. Instead, inutusan po tayo na gamitin kung anong meron tayo, kung anong binigay sa atin ng Diyos sa ikabubuti po ng ibang tao upang maibigay ang pasasalamat at kaluwalhatian sa ating Diyos. Amen? Sa Diyos po lahat. Lahat po ng kaluwalhatian ay para sa Kanya. Kaya pahalagahan po natin kung ano man ang kalooban ng Panginoon sa atin. Gamitin po natin to. Pagyamanin po natin to. Huwag niyo pong ibaon sa lupa. Huwag niyo po ilagay niyo dyan sa bulsa at tago niyo sa drawer. Hindi po kapatid. Binigay po yan sa atin para gamitin natin. Para sa kapakinabangan ng iba. Amen? Basahin po natin ang sinabi sa Matthew 5 verse 15. Basahin po natin. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. Yeah. Sinasabi po dito na wala namang nagsisindi ng ilaw pagkatapos itatago na lang niya, di ba? Dapat po nilalagay sa talagang patungan niya kung saan dapat nandun ang ilaw. Nakita niyo po ilaw, di ba? Laging nasa ibabaw. Upang magbigay liwanag sa kabuuang bahay, sa kabuuang lugar. Sabi mo, ganun din po sa atin, di ba? Let your light shine before others. Maging liwanag ka, kapatid, sa ibang tao. Ibig sabihin, set a good example. Upang makita nila yung kabutihan ng Panginoon sa iyo, di ba? Upang makita niya at mag-reflect sa iyo yung kabutihan ng Panginoon. At lahat sila ay magbibigay sa kapurihan. Magbibigay kapurihan sa Panginoon, sa ating Amang nasa langit. Pag nakita ng isang tao, halimbawa
si Ate Candice, makita ni Sister Mita, nakita niya talagang nag-glow si Ate Candice, no? Dahil sa piling ni Lord. Di ba? Nakikita niya, nagre-reflect sa kanya yung kabutihan ng Panginoon. Kahit pag tinanong siya ni Sister Mita, Ate Candice, kamusta ka na? Kahit marami siyang problema, nag-glow pa rin si Ate Candice, di ba? Dahil nandun ang Panginoon sa kanyang buhay. Nakikita sa kanya yung kabutihan ng Panginoon. Yung pagiging bukas palad niya, yung pagtutulong niya, pagiging active niya sa ministry, nagre-reflect sa kanya kung ano yung disenyo ng Panginoon sa atin lahat. Diba po? Dapat makita po sa atin yung pagbabago at paglago ng ating buhay para po sa gayon ay makita ng ibang tao ang buhay na kay Kristo. Ang pagbabago po nagsisimula sa sarili. At hayaan mo po itong mag-glow, mag-reflect sa ibang tao. Makikita po nila sa iyo yung kabutihan ng Diyos. Bless na bless ang buhay mo. Nakakatulong ka sa mga nangangailangan. You share your blessings to others. At kapag biniyayaan natin ang iba ng pagiging generous o pagiging bukas palad natin, ang lahat ng papuri ay napupunta sa Diyos. Diba nga, for example, ganun din, si Ate Candice, binigyan niya yung may nangangailangan, lumapit sa kanya, binigyan niya. Yung taong yon, magpapasalamat sa Diyos, diba? Aside kay Ate Candice, magpapasalamat yung taong tinulungan niya sa Diyos. Answered prayer, diba po? Yun nga po, diba? For example, yung si Peter, ayan po. Nangailangan siya ng nagkaroon siya ng financial problem, no? May kailangan siyang bayaran, may kailangan siyang... Nag-pray siya kay Lord. Lord, tulungan mo ako, may mabigat akong pangangailangan, may kailangan akong bayaran. At dahil ikaw naman, na kay Kristo, at pinagkalooban niya ng generous heart, hindi ka madamot. Ikaw yung gagamitin ni Lord upang sagutin yung prayer ni Peter. Di ba? Sa iyo padadaanin ni Lord yung tulong. Ikaw ay magiging channel ng blessing. At pag na-receive ni Peter yung tulong na yan na galing sa iyo, magpapasalamat siya kanino? Kay Lord. Kasi nagdasal siya, di ba? Answered prayer. So yun yung design ng Panginoon. Nabigyan ka, pagkalooban ka ng blessing, para magbigay ka ng blessing sa iba. At yung mga natulungan mo ito, nabigyan mo ng blessing, ay magpasalamat sa Diyos. Give the glory to God. Magpasalamat sila sa Panginoon. Amen po ba? Nasusundan po ba natin? Sabihin mo sa katabi mo, be the light. Yeah, amen. Yeah, be the light. Be Candice. And now, tulad nga po ng parable of the talent, di ba? Paano po ba natin gagamitin ng tama yung mga blessing at yung mga gifting na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? We need God's wisdom on how we steward His blessings. Meron po akong ready rito na ways to steward God's blessing. Ayan po. Number 1, recognize. Ayan. We have to recognize that everything we have comes from the Lord. Amen? The number 2, response and react. We have to respond. Kailangan po tayong tumugon at bigyan aksyon kung ano man nga yung purpose ni Lord pa sa atin para do sa blessing na binibigay niya. We have to respond, di ba po? The number 3, we have to reflect. We must reflect Jesus in our life. Kung paano yung ginawa ni Jesus sa ibang tao. Yun po dapat ang mag-reflect sa ating buhay. Amen? So, 3 R lang po yan. Matatandaan po natin. Recognize, response and react, and reflect. Amen? So, number 1, recognize. Ayan. Recognize that everything we have comes from God. Naniniwala po ba kayo doon?
Ayan, recognize po natin, di ba? Yun po ang accept natin sa ating buhay. Na lahat po ng bagay ay pag-aari ng Panginoon. Bago ko po magpatuloy dun sa ating number 1, no, meron po akong isang kwento na isi-share sa inyo. No? Ito po isang kwento ng isang scientist, isang kilala at tanyag na scientist. Pero mayabang, hambog po siya. So isang umaga po, no, na marami nga na po siyang na-accomplish, marami siyang napagtagumpayan. Then isang umaga po, nung sinumpong po siya ng kayabangan, kinausap po niya si Lord. Sabi niya, Master, sa tingin ko, naalaman mo na yung mga nagawa ko, yung mga naimbento ko, mga nagawa kong imposible, pero nagawa ko. Kaya sa tingin ko, hindi ka na namin kailangan, sabi ng hambog na scientist to do sa Panginoon, sa Diyos, no? Pwede mo na kaming iwan at hayaan mo kaming mamuhay na ako ang nag-ahari. Yan, sabi ng scientist na gano'n. Ayabang no? Sinagot siya ng Diyos. Sabi sa kanya, ganun ba? Sige, ganito gawin natin. Lahat ng gagawin ko, kailangan magaya mo. Kapag nagawa mo ang kahit isa lang na paggagawa ko, iiwan ko sa iyong mundo at ikaw na ang maghari. At kapag hindi, mananatili kitang alipin. Sabi so yabang ng scientist, okay, deal. Simulan na natin. Simulan na nila, no? So pumayag yung Diyos. Sabi niya, okay. Kaya naman sinimulan agad nung Diyos na dumakot ng lupa. Dumakot siya ng lupa. Pasinipan niya. Biglang naging isang ibon. Puting-puting ibon na lumipad sa himpapawid. Malayang lumipad sa himpapawid. So sabi nung Diyos, doon sa scientist, oh, it's your turn. So yabang nung scientist, kaya ko to. Buntong hininga siya. Very challenging. Sabi niya, may kaba, no? Pero sabi niya, kaya ko to. Marami na akong na-clone na animals, 'di ba? Even human, kaya kong i-clone. So nung sisimulan na niya, nung dadakot na siya sa lupa, bigla siyang pinigilan ng Diyos. Teka, di pwede. Bakit? Sabi ng scientist. Aking lupa. Ako milikha niyan eh. Hanap ka ng lupa mo. Hanap ka ng sarili mong lupa. So nawala ng gana yung nawala na ng pagkakataon yung scientist. Hindi niya alam kung saan siya hahanap na lupa eh. Kasi lahat ng kukunin niya ay pag-aari ng Diyos. Amen po ba? So nag-guess niyo po ba yung story? Panggising lang po yun. So balik po tayo, no? Let us all read what the Bible says in 2 Corinthians 9 verse 8 to 10. Sabi dito, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. Now he who supplies seed to the sower and bread for the food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Amen. Pinapaliwanag po dito ni Apostle Paul na may kakayahan po ang ating Diyos na pasaganahin tayong lahat. Everything that we need. Actually, sabi dito, at higit pa sa inyong pangangailangan. Di ba po? Sabi nga, mas siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Yun po ang dapat nating maunawaan at tandaan, kapatid. Walang bagay ang hindi kayang ibigay ng Diyos at lahat ng meron ka ay galing sa Kanya. Amen? Bro, kasama ba pati yung problema? Opo, kapatid, kasama niyan. Kaya ka may problema ngayon, malamang baka sinusubukan ka lang ng Panginoon sa iyong faith. Kung gaano katatag ang faith mo. Hindi po kung gaano kalaki
Kasi kung malaki yung faith mo, mahina naman, wala rin. So ang testing is gaano katatag ang faith mo kay Lord. Or, maaring may pinagdadaanan kayo dahil sa mali mong desisyon nung nakaraan, nung mga past days, di ba? Kaya tinuturuan ka ni Lord ngayon para maituwid ka at maitama ka. Dahil mahal ka niya, kaya kailangan niyang i-correct ka. Kaya even our problem, kung ano man yung pinagdadaanan natin, kasama din po yan. God allows that para maging matibay po tayo. At para nga, sabi nga, maaring tinuturuan tayo ng Panginoon sa ating mga pagkakamali. Dahil mahal po niya tayo. Ayaw po niya tayong malugmok sa mga pagkakamali. Sabi dun sa kasulatan, in all things, He can bless us. At all times, di ba? Hindi na kailangan ng sana all. Sinabi diyan, at all times. Para sumagana po kayo sa mabubuting gawa. In other words, God will supply more sa mga taong mapagbigay o bukas palad upang mas higit pa silang makatulong at makagawa ng mabuti sa kanilang kapwa. Mas higit pang lumalaki yung kanilang capacity na dati nilang ginagawa na. Para po kayo, di ba? Parang tayo din po. Palalaguin po tayo ng Panginoon kung magiging tapat po tayo sa ating bukas palad, sa ating pagiging generosity. Pagiging generous pala. Palalawakin pa at palalaki pa ng Panginoon yung capacity mo para mas marami ka pang matulungan. At sinasabi nga that we need to level up, mga kapatid. Kung dati mo nang ginagawa yung pagtulong sa ibang tao according to what you have, God will bless you more, kapatid. Dahil siya mismo ang magpapalaki ng kaban mo, ng capacity mo. At siya din ang magpupuno nito upang mas marami kang matulungan. Amen? Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Di ba po? Para namang si Jollibee lang yung palakpak niya. Dapat po, pag pinuri natin ng Panginoon, bigay todo. Amen? Di ba? Huwag po tayo para si Jollibee pumalakpak. Sample po, di ba, in our giving, kung tapat po kayo sa pagbibigay, yung galing sa puso mo, yung joy of giving nasa iyo, ay patuloy ka pong palalaguin ng Panginoon. Di ba? Kung medyo parang hirap na hirap kang bumunot, parang sa tingin nyo, pagpapalain po ba tayo ng Panginoon? Baka mahirapan din siyang ibigay sa atin ng blessing. Kaya dapat po, in our giving, sa pagtulong sa kapwa, bukas palad po tayong tumulong. Kung meron po tayo, go share po tayo. Dahil siya po mismo ang ating Panginoon, ang bibigay sa iyo, ang magsusupply sa iyo. Diba po? Alam niyo yung story of yung widow, di ba po? Yung story of widow. Nung nagbigay siya, yung kung ano na yung nandun sa niya, barya-barya lang. Pero lahat po yun, pera niya. Yun na lang yung pera niya, binigay pa niya. Nandun yung faith niya kay Lord, na hindi siya mauubusan. Hindi siya magkukulang dahil naniniwala siya, na nagtitiwala siya sa Panginoon na God will supply everything. Ito po, katulad nga po, di ba, yung mga ibon, lagi ko pong sinasample to, di ba po, nasa Matthew, yung mga ibon, di ba? Wala naman silang trabaho, palipad-lipad lang sila dyan. Pero nabubuhay po sila, di ba? Tayo po, what more tayo? Na binigyan ng kakayahan ng Panginoon para kumilos, para magtrabaho. Huwag po tayong mag-worry na mauubusan tayo. God will provide everything that we need. Sabi nga, siksik, liglig, umaapaw na pagpapala ang makukuha natin sa Panginoon. Just be faithful. Magtiwala lang po tayo na God will supply everything. Amen? Basahin po natin sinasabi dun sa verse 10 na sabi rito, now He who supplies seeds to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed
and will enlarge the harvest of your righteousness. Diba? Nakita niyo po? Ang Diyos mismo ang nagbibigay ng binhi sa atin or nung seed na itatanim natin. At siya rin ang magbibigay sa inyo ng binhi, di ba po? At siya rin po ang may kakayahang magpalago nito. Pag namunga po ito, mas marami pa. Sagana. Isa pong napakagandang cycle, di ba po? Ito po yung pag-ikot, di ba po? Si Lord na may susupply sa'yo upang ikaw naman ay makapagbigay ng blessing sa ibang tao. Then siya din na magbibigay ng pagkakataon o ng kakayanan para lumago ito. Para mas higit kang sumagana sa iyong kabutihang loob. Kaya kung binigay sa iyo ng Panginoon ito, pagyamanin mo. At hayaan mong magbiging bukas palad ka na tumulong dun sa mga nangangailangan. Kaya nga sabi, kung babalikan po natin dun sa unang verse, yung sa Corinthians verse 6, sabi rito, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Di ba po? Kung gaano po kalaki, kung gaano kaliit yung tinanim po natin, ganon din po kaliit yung ating aanihin. Kung gaano po karami, kalaki yung ating itinanim, siya rin pong gaano kalaki ang ating aanihin. Amen? The number 2, we have to respond and react. We have to respond and act kung ano po yung purpose ni Lord sa mga blessings na ito. Basahin po natin dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 11 to 13. Yan. Basahin po natin. You will be enriched in every ways that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. This service that you perform is not only supply the needs of the Lord's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. Because of the service by which you have proved yourself, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with everyone else. When we bless others with our generosity, it produces thanksgiving and worship to God. Sinasabi po dito na pasasaganahin pa po tayo ng Diyos sa lahat ng bagay upang mas marami po tayong matulungan. Sa gayon, lalong dadami po ang magpapasalamat sa Kanya dahil sa inyong pagiging bukas palad. Yun po ang purpose ni Lord sa ating mga blessings, sa ating mga gift na nare-receive sa Kanya, para masigit po tayong makapagbigay ng blessing sa ibang tao, sa mas nakakarami po, at para masigit na dumami rin at lumago ang mga taong magpapasalamat sa Kanya. Yun po ang response natin sa Kanyang mga blessings. Maging channel of blessings po tayo, kapatid. Hayaan natin gamitin tayo ng Diyos ang ating pagiging bukas palad at makapagbigay po ng marami pang pagpapala sa ibang tao. Sabi doon sa verse 12, upang ito ang maging dahilan para sa nag-uumapaw na pagpapasalamat ng tao sa Diyos. And it will glorify the Lord. That's the ultimate purpose of our God. Amen? Sinabi nga po dito, we will be enriched in every way for a purpose, so that we can be generous in every occasion. Halimbawa nga po, di ba, may mga parents dito na may mga maliliit pang anak, di ba? Or yung mga dati pa po, di ba? Diba, minsan po nagpapabinyag or yung birthday, di ba? Minsan yung mga relatives or yung mga ninong o ninang nagbibigay ng regalo, di ba? It's either cash or sabihin natin, for example, yung cheque. Wow, sana all, di ba? Regalo dun sa anak mo. Siyempre, yung anak mo maliit pa, so wala po siyang bank account. So yung cheque, papangalan muna doon sa parents, di ba? Sabihin natin si Junior, ayan. Sa kanya nakapangalan yung cheque na para doon sa bata, di ba? So yung parents muna, sa parents muna ipapangalan, di ba? Pero hindi po ibig sabihin
na yung pera na yun, para sa'yo. Hindi para po kay Junior yun. Yung pera po, para dun sa bata, para sa anak niya. Nakakahiya naman po kung gagamitin niya yung pera na yun para angkinin, di ba? At gamitin sa sarili niyang pangangailangan. Tama po? Kaya po, may pagkakataon sa ating buhay kung bakit binibigyan tayo ng Diyos ng financial blessings ay hindi po para kamkamin lang natin to at sarilinin. Di ba? Hindi po tayo, iyon. Kailangan po natin tong gamitin. Hindi po ito para lang sa atin. Ito po ay pinagkaloob sa atin ng Diyos upang gamitin din, upang tayo ay maging bukas palad sa ating kapwa. Sabi nga po doon sa verse 13, because of the service by which you have proved yourself, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ and for your generosity in sharing with them and with everyone else. Yan po ang magpapatunay ng maturity, kapatid. Na tapat kang sumusunod sa mga salita ng Diyos. Tapat mo itong pinamumuhay. Dahil sa paglilingkod kung saan napatunayan ninyo ang inyong sarili, pupurihin ng iba ang Diyos dahil sa pagsunod ng kaakibat ng iyong pagtanggap ng Ebanghelyo ni Kristo, ng mga salita niya. At sa iyong kabutihang loob, sa pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. At huwag po natin kakalimutan ang nasusulat dun sa verse 15. Thanks be to God for His indescribable gift. Sinasabi po dito ni Apostle Paul, thanks be to God for His inexpressible gift. Sino po ba yung gift na binabanggit dito? Siyempre po, ito po ang gift of God, which is whose only begotten Son. Isipin niyo po, sarili po niyang anak, ibinigay niya para sa atin. Hindi lamang po tayo binigyan ng Diyos ng mga material na bagay na walang halaga sa Kanya, kundi ibinigay po niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus. Ang Kanyang sariling anak upang maging ating tagapagligtas at ating manunubos. Amen? At ang pagiging bukas palad na ginawa nito ng ating Panginoon, ang siyang dapat nating tularan upang maging bukas palad din tayo sa ating kapwa. Yan po ang ating gawing inspirasyon upang maging bukas palad po tayo sa pagtulong at sa pagbigay ng ating blessings. Amen? The number 3, reflect Jesus in our life. Sabi dito sa Acts 20, verse 35, basahin po natin, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. This verse po reminds us that it is important to be generous and help those in need rather than solely focusing on our own desire and our own wants. Mas importante nga po ang tumulong. Di ba? Di ba po sa boxing, mas maganda ikaw yung magbigay na magbigay. Kasi pag ikaw yung nabigyan, knockout ka. Di ba po? Kaya yun po. Yun naging tema sa boxing. It's more better to give than to receive. Binibigyan din po dito ang kahalagahan ng pagiging hindi makasarili. Di ba po? At yung paglilingkod sa iba. Na isang pangunahing tema po ng ating pagiging tunay na Kristiyano. Sinabi po doon sa katagang, it is more blessed to give than to receive. Ito po inuugnay mismo kay Jesus na nagbigay ng kanyang pagmamahal ng walang inaasahang kapalit. Namuhay siya rito sa mundo to serve and not to be served. At yun po ang tama at nararapat na pagtulong sa ating gawain. Kailangan sa ating pagbibigay at pagtulong sa ibang tao, sa mga nangangailangan, na hindi po tayo dapat mag-expect
ng kapalit. Tulad nga po ng pagmamahal ni Kristo sa ating lahat. His unconditional love. His sacrificial love. Without expecting any in return. Amen? At ang pagiging bukas palad po natin sa pagbibigay ay magdudulot po na ito ng joy, fulfillment at sense of purpose sa ating buhay. At ito din na magdudulot ng malalim at magandang relasyon po natin sa ating kapwa at lalong-lalo na sa Panginoon. Amen? Bilang isang Kristiyano, we are called to serve others and to be generous with our time, resources, and talents. It emphasizes that importance of selflessness and giving and encourage us to follow the example of Jesus, who gave His life for us. Kaya we have to reflect Jesus in our life. His sacrificial love and service are the ultimate model of selflessness and generosity. Embracing the principle of giving is more blessed than receiving transform our perspective of happiness. True joy is discovered in selfless act of kindness and generosity. Babalik po tayo sa ating pangunahing mensahe na ang lahat ng bagay po dito sa mundo belongs to God. Everything we have comes from Him. Comes from Him po. Kung tutusin nga po, di ba, wala naman po tayong pag-aari. Ang mga bagay na ito ay pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon. At inaasahan po niya ng ating Panginoon na gagamitin po natin ito ng tama for His glory and according to His will. We have to steward our blessing as our response to the blesser. Amen? Yun po ang ating pahalagahan. Not the blessing, but the blesser, which is Jesus. Amen po? Na maliwanag po ang sinasabi sa Biblia na God's own everything we possess. Basahin po natin, sinasabi sa Psalms 24 verse 1-2, says, "The earth is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it. For He founded it on the sea and established it on the waters." Mga kapatid, to be able to steward God's blessing, remember this, we don't own anything. It all belongs to God. Kaya sabihin po sa katabi mo, you belong to God. Amen. So place our hope in God's unchanging promises and blessings. Sabi po dun sa 1 Timothy 6 verse 17-19, sabi po dito, "Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who is richly provide us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life." Hope is essential sa ating buhay. And hope must be set on something. Ngunit ang mga bagay na nandito po sa mundo ay hindi tamang pagtuunan po ng ating pag-asa. Dahil ang mga bagay dito ay patuloy pong magbabago, nawawala, pansamantala lang, at maaaring mabulok. Kaya naman binabalaan po ni Apostle Paul, no, noong time na yon, ang mga mayayaman. Even us naman po, na wag po nating ilagay ang ating pag-asa sa ating mga kayamanan or possession. Instead, He encouraged those people, even us, tayo rin po, to set our hope on God, who richly provide us with everything to enjoy. God is our hope. He will not fail us. Amen? Ang ating Diyos po ay karapat-dapat na paglaanan ng ating pag-asa dahil hindi siya isang nilang na may katapusan. He is our creator. He create all things. He is the source and He is the sustainer of our life. Amen?
Our God is infinite. Siya ay walang hanggan o limitasyon ng anumang uri. He is the beginning and He is the end. Kahit saan po ay naroon ang ating Panginoon. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, kapatid. At gayon din ang kanyang kaalaman at karunungan. Our God is unchanging. He does not improve, for He is perfect God in every way. Amen? Sabi po dito sa James 1, verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. God, therefore, is faithful. He is dependable. He is the only one worthy of our hope and trust. Basahin po natin ang sinulat ni Apostle Paul, no? Kanina po dun dito. Sinasabi niya, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok ka para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtam nila ang tunay na buhay, which is eternal life from God. Amen? At sa ating pong pagtatapos, ang objective po nitong ating series is to give us an understanding about God's design and purpose for His church. We are to grow in ministry and become mature in every area of our lives. Kapatid, tandaan po natin na we cannot grow alone. Katulad nga po ng isang seed, di ba? Ng isang buto na nagsisimula pa lang pong tumubo. Kailangan niya ang araw para sa sustansya. Kailangan niya ang ulan o tubig para siya po'y madiligan. At kailangan din siyang i-cultivate upang patuloy po siyang lumago. Katulad po ng parte ng ating katawan, lahat po nito ay may role, di ba po, na dapat gampanan upang mabuhay ang isang tao. Iba yung role ng mata, iba yung role ng kamay, ng paa, ng puso, ng tenga, ng bibig. Even sa larangan po ng sports, as a team, they need to work and play together. At tulad po sa katawan ni Kristo, lahat po tayo, bawat isa ay may mga gawaing dapat gampanan. Amen? At sa proseso pong ito sa ating paglago, ay may kalaki po itong pagsubok. Mga challenges na dapat po nating maranasan at pagdaanan, pero wag po nating tambayan. Part ng growing ay ang pagkakataong, yung growing po it will give us ng pagkakataon para ilabas po tayo sa ating comfort zone. Dahil hindi ka lalago, kapatid, kung mananatili ka dyan sa comfort zone mo. May mga struggle na magpapatatag sa'yo, sa iyong faith, sa pananampalataya sa Diyos. But today's struggle is yours, tomorrow's growth. Amen? We need to grow together, kapatid. Tulad nga po dun sa pagkain, go, glow, grow. Lang tayo sa paglilingkod sa Diyos at sunod lang tayo sa Kanyang pinagagawa. We need to glow upang magbigay po tayo ng liwanag sa ating kapwa. And we need to grow to advance God's kingdom. Amen?